VP will start by saying Sorry ano dito yung, mga puto. ano yung nangyari sa visit niya kay Presidente. Go. Oh, okay, sige. So, I visited former President Duterte. He is in the hospital wing of the detention center. And he is in good spirits. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Yan lang. But very recently sa meal nila, meron ng Hawak sa mic. rice for good development. And then we discussed about his legal team. And we discussed about the family. And we discussed about the country. Okay. Questions now? Gano'n pa katagal yung visit niya sa President? The visit lasted for an hour. So it was from 4 p.m. to 5 p.m. VP, what was his reaction or ano yung kinuwento niya tungkol doon sa nangyaring initial appearance? Well, hindi namin na-discuss. Hindi namin na-discuss yung initial appearance niya kanina. Sorry, sorry. Well, we did not discuss his initial appearance, and we only discussed the lawyers and the legal team and what we are going to do in the next 4 days. VP, were you surprised that the former president here via live stream? Were you expecting to see him there? I had no expectations. I did not know. I did not know he was appearing before live stream. But I think it was the decision of the doctor. So inside the facility, all the decisions are made by the doctor. VP, what's the plan now? The next hearing is September 23 pa. How will the family prepare for this? May rotation? Okay. So I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives here. I will discuss it with them tonight, and I will relate to them also what the president said and what the president wanted them to know. And so yes, we haven't made a resolution, but I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin giving money. Yes. BP, tungkol po sa usapan nyo ni dating Pangulo, may hiniling po ba siya sa inyo? Ulitin mo. Sa usapan nyo ni PRRD, may hiniling po ba siya sa inyo? English. Yeah. Okay. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, "Do not leave the country. Do not leave the Philippines." And so I told him na I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. So I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home and yes, do my work. May defense team na po ba si PRRD, ma'am? Defense team, yes. We already have a lead counsel. And there will be meetings with, we had a meeting with him yesterday. And then we will have a meeting in person when he arrives this week. Thank you. And how many? Is it Nicholas Kaufman? Okay. Yes, the president already appointed. Yes, the president already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Ma'am, let me just go back to what he said. Telling you not to leave the Philippines. Yes. What was the specific concern about it?
And if we can also address yung, kasi according to Malacanang, they gave you travel authority until April 30 in several countries. Ano po kaya yung ano yung reason for the travel? My travel, the moment that I felt that it was an extraordinary rendition, the moment that it was I felt that it was a kidnapping because they were holding him in 250, which is the air base of the Presidential Area Wing. I felt that he will not be able to leave that place, but he will be taken to wherever. At the time, we did not know. So we were preparing for a list of countries where he may be taken. So, and at the time, I did not know how I will be able to enter that country. So we had to apply for travel authority for countries because I did not know how I will be able to travel. Okay. So, di siya necessarily pupuntahan BP or kumbaga i-complete yung travel up to April 30? With regard to the date, no, because at the time I did not know also how long was I gonna be. How long was I gonna be? Yes, wherever he is. So we applied for until April 30. But it doesn't mean that I will be here until April 30. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Did he explain his concerns why you shouldn't, He said that yes, I should immediately go back, just leave him here. But I said no, I cannot do that because no one will decide for him outside. So very limited people have access to him right now. So I told him that I just have to form that legal team. Then I can work remotely in the Philippines, talking to the legal team, and then. Yes, so I just need the next of kin to come here, and everyone's applying for a visa right now. pero wala po siyang fears that it will be taken advantage of your absence? Well, he did not express fears about taking advantage. Some people or whoever taking advantage of my absence, but he repeatedly said that you must not leave the Philippines. You must go back to your country. You're not supposed to be here. And then I insisted that yes, I know what I have to do, and that I just need to set up something here in The Hague, and then I will immediately go back to the Philippines. BP, Isa-isa po. any comment po, BP? Disposition po and demeanor of the president when you saw him, and were you able to see po yung detention center at the detention area for the No, I was not allowed inside his detention area. We met in the visiting area, visitors area, and the demeanor was, he looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested," and then he said that, "Well, I don't do anything here except sleep and watch TV because he has access to a TV." And then I asked him about the food because I know his preferences for food, and then he said yes. Well, that's my only complaint is that I really miss Filipino food. Kung ano yung nasa Bisaya, baka na Bulad. Tuyo. Munggos. Paksiw. Paksiw na isda. Inumpunan, BP. Pinununan, Ano po yun? Sino po? BP, Sige po. BP, any comment po doon sa plano ng mga otoridad na i-raid po yung tahanan ng mga Duterte sa Davao City?
ito ba ay makonsider nyo na part of sa para pabagsakin ang mga Duterte family? Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, all the members of the family. And I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search. And then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well, because that is the template that they did with former Congressman Arnie Teves. Mhm. It's exactly the same template. So I told them that it's pointless. It's pointless to fight. So just allow it to happen. It doesn't mean that that search is illegal. But then I told them that no one should be hurt. No one should resist. Just allow them to do whatever that is illegal. Ma'am, any comment po doon sa sinabi ni PCO Yusek Castro na walang kidnapping na nangyari sa lahat po ay may papeles tungkol po sa pag-aresto kay PRRD? Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Mhm. Yes. Parang hindi tayo mag-ano dito. But, Kasi pag natitin, hindi mo lang makita yung sino mo din. Yung video mo, ito na yun. Ito. Yeah. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. Yeah. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? Interim release, That's sorry. something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I'll also add that because I told him a lot of people are crying. Yes. They are depressed, hurt, stressed Yes. about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. Yes. So remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen din. So sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. BP, mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. Mag-English pa ako, sir. Tagalog? Bisaya na lang. Davao bitaw. Tagalog, ma'am. Tagalog. Tagalog tayo. Okay, BP. Okay. Sige. So, gadget lang ha. Gadget lang. Sorry to first off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love. We can feel your anger. We can empathize with everyone. Everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is We are aware of that. Yes, The corrupt, that is the poverty, that is corruption, Corruption. that is the failure
of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. Yes! The failure of the government to address peace and security in our country. Walang ginawa ko na ng party lang. So, because I wanted to give it time, airtime. I wanted to give the flowers airtime because I don't know who gave this, but the people who gave this made efforts to go to a flower shop and buy flowers. So I wanted to give it airtime, just to say thank you to those who took time to buy flowers. They know I Love love your flowers. family. How is this helping? Okay, address na tayo. Now, she will now address the Filipino community after the video. Okay, because it's Sige, sige. Sige. Lalo ko question, ma'am. So, start muna tayo. Nakailak po ka sa neta mo sa papa. Duterte! 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 Muna kayo. Ano lang kayo? Alam, ma'am. Hindi. I don't think Huwag muna. Ano kayo? Sige. Kagwapa ni Mama May! Gwapa! Oh, so, start muna tayo. May ano tayo na yung pinuntan mo kanina. Sir, doon na lang sa mataas. Doon sa mataas. Wait, sino ka ba? Ma'am, doon na daw siya sa taas, ma'am. Doon na daw siya. Pakyatin ulit. Sandali po, sandali po. Pakyatin, no? Doon na. Hindi, doon na daw. Doon na. Doon na lang kaya sa taas. Doon na, doon. Atras na daw, atras. Doon na tayo. Saan ba? Diyan na lang? Sir, dito na lang daw. Ay, sir. Dito na. Kasama niyo po si attorney na? Opo. Ha? Sa alam po. Oo, sadari, ako mo interview ang tako. Kabali. I'm good. Kanina ka pa dyan. Wait, tulungan muna natin siya. Kanya-kanya tayo. Nawala ang mic. Yes, sir. Ang hina. Ito radyo si Inday. Dahil, interview ang takong Inday. Inday! Ma'am, nandito po ang speaker sa amin. Okay. Yes. Una sa una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong pagpapakita ng suporta dito. At sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas, nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila ng galit. At sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan. Napakahalaga yung pagpapakita natin sa mga dasal ninyo. Madami ang nagdadasal. Gusto mo mag-exit na tayo? Tulong nyo ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Wala pinag- Wala dun! Wala na! Wala! Wala na trabaho! Ano sinabi mo? Parang pinagalit trabaho? Pinauna mo! Saudi ka rin. Belgium guy! Belgium guy! Dels! Paris! Sigaw ko lang yung Dels. Isa pa, kuya-kuya pa. Kanino para makasod po dito?
nakausap na maliit na grupo dito kaninang umaga. Sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho, kaya huwag ninyo pabayaan. Dahil alam ko, breadwinners kayo lahat. Oh, yes! Yes! Hindi ninyo papalaran sa ibang bansa na iwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan. Pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin na napakahalaga yung edukasyon nila. Kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave. At meron pa sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Kaya, Saan yung sasakyan natin? kaya meron kami imbitasyon sa inyo, paanyaya sa inyo na tayo ay magsama-sama sa March 23. Sabi po ng mga tiga-Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama nating kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo. Dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Apo. Dito po, sa Netherlands, hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague, pero dito siya sa Netherlands. So, Sa birthday! 23, Sunday na. Ang pagkakaalam ko, meron kasi kayong mga group leaders, iba't ibang mga organisasyon. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di bali po, sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit yung hindi miyembro ng grupo ay alam nila kung saan sila papunta. Yes, Day! 23 yun. Yes, Day! Ikaw ba yun? Paano natin siya Duterte! 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 At dahil umuulan ay hindi kayo umaalis. Islan yan! Ulan yan. Ulan. Ano ba ito So, gusto ko lang ulitin kasi kanina masyadong malayo yung iba, hindi ninyo narinig kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte sa inyong lahat. Sino yung kasama ko? Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami Punta ang lang. umiiyak. Madali. Para develop pa rin. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Impossible. Kaya sabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipako sa kanila? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas. Sabi ko, oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, hindi tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So, sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a record, a day of record. Si Hilda. Mensahe para sa inyong lahat. Day! Presidente ko, Day! Presidente ko, Day! Pangalan na, Day! Presidente ko, Day!
Yes! Yes! Duterte! Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak ako. Dalawa pa yan, ah. Alam mo yun? Masakit sa akin yun. Kasi, alam mo yun, parang, hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Alam mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasaktan ako kapag nakikita ko umiiyak sila. At sabi niya, umiiyak na din. So usual na, alam niya na, yung sense of humor niya. So sabi niya, hindi umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. So sabi ko, ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country. Yes! At sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayon. Yun ang mensahe niya nung tinanong ko siya kung ano ang Drive kayo lang. sa mga umiiyak. Hindi. Okay na ngayon. Pero I will call you. You have my number. Yes. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga. So lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa. Until he comes home. Hopefully we can come home. Ganito. Sabi ko Bahala na. ito sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just need food. Oh, Ate Norma! Ate Norma, ang restaurant! Nordrick! Tuyo, sir. Kakain din ng tuyo si ma'am. Na pwede ka magdala Asa na si Ate Norma? Ang restaurant ni Ate Norma! sa mga nasa loob ng detention. Nagainom na siyang cook. Bisaya. I love you, Coca-Cola to. Ma'am, special shoutout sa naghahawak ng ating speaker dahil hindi tayo lang at magkakaintindihan nito kung wala I will start a corridor. Okay. Corridor. Start a corridor. Excuse. Start a corridor. Nordrick! Start a corridor. Nordrick! I'll start a corridor ha. Dito ko siya padadaanin. Start a corridor. I'll start a corridor ha. Dito ko siya papadaanin. Relaxin mo. Hindi ko na. Oo. Tulungan mo naman ako gumawa ng corridor. Tulungan mo ako gumawa tayo ng corridor dito. Sige. Sige ha. Daanan lang. Dito ka sir. Excuse me. Gawa tayo ng corridor. Excuse me ate. Excuse. Dadaan si Yeah, we attorney. do a corridor. Para do a corridor. madaanan si... We'll do a corridor. Maritis! Ayoko ito lang. Excuse me. Saan
Saan? May sasakyan ba doon? Naghanda rin ako ng sasakyan. Naghanda ako ng sasakyan. May sasakyan dito. Oo, dito may sasakyan. Dili na po tanaw. Kami ang chismosa nga gusto. Sino ba yung ating katulong na magpo-corridor? Oo, mag-corridor tayo ha, para pagbaba. Asa sir, dito po sir? Oo. Dito. Dito sir. Dito, sir. Dito ha. Magkaba tayo ng corridor. Atas mo tayo. Ma'am, dili na sir. Para. Dili lang tayo busy. Boss, kumara, dili na po. Linya itaon eh. Dito po. Pagod pa, uy. Natural. Alam. Kasi hindi ko nakausap ang doktor. Na nakiusap ako kanina kung pwede bang umupo kami, nandiyan si President Duterte, ako at yung doktor, para lang mapag-usapan kung ano ang plano ng doktor. Pero hindi kasi gano'n kadali doon sa loob yung mga gano'n na bagay. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman Nasaan? Hindi ko nakikita. Dapat malapit na dyan, no? Dyan sa steps. Baka hindi magka Magaling idols. Magtataka ka na lang na namatay na kasi hindi na papacheck up. Sino ang tatay? Madiretso na lang ang stage 4 cancer dahil simula nung pinanganak siya, Ayaw magpa-check up. Hindi siya nagpa-check up. So, sabi ko sa kanya, huwag mo itago kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa doktor. At tinanong ko naman sabi ko, 24 hours ba ang doktor nito? Sabi naman sa akin, no, security, 24 hours daw yung doktor nila. At syempre yung healthcare personnel ay 24 hours din. Okay. Ma'am, ang akin na kasi ma'am, ang fear ko, do we still have a country? Wait, Yes. Yes. Tara na. Oh, kanina kami diri, ma'am. Hindi na kailangan hintayin. Going right now, hindi ko alam, palubog yung True. Kaya, alam mo yun, pero alam nyo, magtiwala lang kayo sa Diyos. Yes! Amen! Dahil, Si Jazz. makikita nyo na lahat ng bagay ay mayroong purpose. Hindi ko nyo agad siya nakikita the moment na nangyayari siya. Pero kapag nangyari na yung bagay o yung purpose para sinuwak sa iyo ng kanhana o ng Diyos, ay naiintindihan mo na kung ano yung plano niya. Bigyan ko kayo ng example na ganito, na sinasabi ko, everything has a purpose. Last year, nabalitaan niyo yung nagbiyahe ako ng Munich, Yes. diba?
yung pinanatan nila ako ng pinanatan dahil nagbiyahe ako papuntang Limit. Ang anak ko, nagsabi siya sa akin, Mama, gusto ko manood na Taylor Swift concert. Di ba pila yung magbibili ng ticket sa online? So sabi ko sa kanya, mag-strategize ka. Sabi ko, doon ka pumila sa tingin mo, konti lang ang pipila. So ibig sabihin, sabi ko sa kanya, Singapore, syempre lahat mo nasa Asia, pipila doon sa Singapore. Sabi ko sa kanya, sa tingin ko, konti lang ang pipila sa unit. Sabi ko sa kanya, Kamera mo, be. Gusto kang scarf, ma'am. At yung mga plano niya sa buhay natin. So sabi ko sa kanya, sa Munich ka pumila. So pumila na ako sa Munich. And true na. Nanalo siya sa ticket. Sa pila. So nabigyan siya ng ticket. At yun ang time na nag-apply kami ng Schengen visa. So, nabigyan ako ng Schengen visa na valid until ngayon. That is the reason na mag-isa ako dito ngayon. Dahil lahat sila walang Schengen visa. Ako lang nagkakaroon na ako lang ang may Schengen visa. Hindi ma'am, I'm here as a ordinary passport. Wala ba yung diplomat? Bawal pa magsalita. Korean, ma'am! Unang-una, kailangan nyo ng sunblock. Yes. Sunblock ni Kinti. Ito ay yung stick na Nature Republic Korea brand. Agoy! Add to cart! Kabala niyo mo, Nature's Republic Nature Republic na sunblock. Tapos, ang susunod na nilalagay ko is yung natural tan ng Revlon. So, yun yung nilalagay ko. Eyeshadow, Nature Republic. oh my God! It's all organic! Ma'am Sarah, tanaw din eh! Ma'am, Ilocano para maintindihan ni BBM. Yung kotse, Ilocano, ma'am. Attorney, oh. yung exit natin dito na area sa Nasan yung kotse? clear natin yung area na to. Yung kotse nasaan? Yes, piniprepare po natin, attorney. Nasabihan na yung kotse? Yes. Okay. Nandun daw yung kotse, doon daw ang exit eh. Banda ron daw eh. Kausapin mo nga si Pastori naka-blue. Hindi pa kausapin mo yung taga-blue. Hindi natin Ma'am, dari sa ma'am. Isa na rin, ma'am. Sana siya yung
Bawal kasi wag. Kausapin mo yun, no? Sir, andyan na. Ikaw yung nalabutang saya sa pagka-presidente, ma'am. Pag-uba-uba na sila sa Philippine history, ma'am. Dito na daw, ha? K. Boss. Dito na? Dito na o doon? Ayun yung sasakyan, ayun nandyan. Nakita mo. Yes, go. I am a school minister, and we would like to give the on that side. Kasi yung hindi po lumipas na Hindi raw pwede mga kotse dyan eh. So dito nga, gagawa tayo ng corridor, ha? Ako ang magsasalita para mag-corridor, ha? we would like to donate a sculpture from next week. Okay. And we would like to know I'll give you my number. Sa bundok, dapat sa bundok. Plus 63 Sa dapit. 917 sorry, right? Oh, dapat yung kunisara. 539 Stage. 80 Lahat. 96 Wag na ako sa Harry. I will Baka hindi na matapos, ma'am. proposal I leave, Yes. and then you can say if it's a good idea. Okay. Yes or no. Okay. Thank you. At pangatlo, ang kailangan natin gawin ay, sinasabi ko, wala man sa buong mundo ang kontra dito sa atin. Hindi dahil galing sa sikat na pamilya, hindi dahil galing sa politiko na pamilya, ay also valid na ang boto. Okay. Bye-bye. Tama. Hindi daw dyan eh. Lambanda ron daw. Oo nga. So, pag ganun. Asa si Robin? Ingat po kayo. Naman ako, amiga ko ba na hasa? Nakadublan na. Tingnan niyo din ako. Nasa Ano pikas. ba ang magagawa niya? Bago ninyo ibigay ang boto ninyo. That is the way to end political dynasties. Yes! Stop corruption! Follow-up action ang kailangan natin gawin moving forward. Gusto ko man, nagawa tayo ng time machine. Totoo yan. Tinoon lang. Hindi na ako natituan ni Permisa ako ang sabi. Iisip mo talaga lagi yung pinagdadaanan mo. Inisip ko, bumabalik ako. At hindi ako tumakbo president, tumakbo akong mayor. Ganun din, mananalo yung pink, yung yellow. Kunwari lang, mananalo yung pink at yellow. Hahabulin pa rin nila si President Duterte. And mayor lang ako nun. So, ibig sabihin, wala akong office na pwedeng paghawakan. Dahil napakadali sa kanila, kung nakikita ninyo ilan ang mayors ngayon, nakalaban nila, sinuspend nila, tinatanggal nila sa pwesto. Kasi taga-sibulin niya. Mas nindot ang time machine niya, paryason sa iyang papa, ma'am. Tanggal nila. Babalik ako, ganun din. Nanalo ang yellow, nanalo ang pink. Meron ako. Tumakbo ako, naging vice president ako. At Akala ko ba nandun siya? Nandun siya. si President Duterte. Pag ganun lang siya. Vice President ako. Yan ang malaki nilang problema. Dahil
kailangan nila ako alisin sa pwesto para magawa nila ang mga plano nila na huwag na bumaba sa pwesto. So yun, ay yan ang ating kailangan gawin moving forward. Yes, sir, question. Basta si Robin. Saan? Ah, dito? Ano ang purpose? Tapik. Purpose, lalagyan ko sa kanya. Well, yan, hindi ko pa, I have not reflected on it yet. It is his life. So I think he should be the one to sit down and think what is my takeaway on what happened and how can I move forward and learn from this experience. Miss Universe. Basta kung po bangon si Indy Sara diri. Uy. Asa siya dapit? Dili na dapit unahan? I am a very resilient person. In fact, ang pinakauna ng kasama ko sa akin, hindi ko kita nakitang umiyak. So, hanggang itong from the time na nasa Hong Kong kami, hanggang nangyari yung kidnapping sa Manila, hanggang sinundan ko si President Duterte dito sa Hague. I was always giving solutions to the problems that came up along the way. So it made me more resilient, and I think it's preparing me for something bigger than what is happening right now. Mom, I have my question. Thank you, darling. From Kabisay. Bayad yun, ma'am. Kunti lang yan. Kunti lang yan. Ano lang sila? 12 lang sila, kunti lang yun. Yes, sir. I have been always, I have always respectful of the right of a person, freedom of speech and expression. When I was mayor, I never suppressed the makabayan lang sa kanilang mga gusto sabihin sa aming mga daan. So, you can check. You can check what happened in Na lumampas tayo sa ulo. Dali. Oh, sir. But I never suppressed. Masyadong mataas. So dito siya ha. Pag ganun. Ma'am Sarah, Alalayan. with them, but that is their right. The police, we need to disperse na. Na, Ito muna. you cannot control what they will say about you, but you can control how you react to what they say about you. Ma'am Sara, paano po kung, ma'am, question po, ma'am. Okay, let's go. Wait. Sabihin mo na. Paano po kung may dayaan po sa eleksyon? Ilocos, Ilocos North, Pangasinan. Tarlac! Davao! Ma'am, Tampakan! Davao! South Cotabato, ma'am! Ma'am Marbel, South Cotabato! Tampakan! Ma'am, Panabo! Ma'am, Panabo! Wala ba dyan? Wala. Nag-ano na, umikot eh. So, Bandarun, dun daw. Yung sasakyan, nasan yung babae yung sasakyan? Nasaan na yung sasakyan? Nandun. Yun, nandun. Ma'am, may question po, Nandun. ma'am. So, boss. Pwede ba Nandun ang question? sasakyan. Nandun ang sasakyan. Ma'am. Ha? Okay. Mag-picture taking pa, sir. Hindi. Pag ganun. Ha? Nandun na yung sasakyan. Surigao! Surigao! Cebu! Ma'am, ayo-ayo! Sub-Saharan Africa! Surigao! Kaya nga
nga, but we need to form a corridor. Sir Harry, susunod naman yung mga tao eh. Oo. Pero sabi lang ito, tulong kami. Tulong kami sir. Oo. Aalalay kami sir. Oh, so ang ruta pa ganun, ha? Sir, aalalay kami. Alalay sila. Sarap, sir. Sarap. Sige, sige. Tulong kami sir. Ma'am, South Cotabato! Yes! Hoy, pahuwayan na ninyo. Ma'am, sukol tama ma'am. Sabi sa inyo, ma'am. Sub-Saharan. Kaya sa ganun, iba sila ang mga South European na standard. Yes, ma'am. Dito tayo. Sa Marami, sa Cotabato, sa Ma'am, paano kung may dayaan po? Ano, hotline? Yes, hotline muna, ma'am. Sub-Saharan daw, marang standard of living. Sa Mindanao. Oo, pa ganun. Nasaan ang Suka! corridor? Nakapinakurat! Wala nang corridor. Bandaron, bandaron mababa. Bandaron daw, bandaron. Bandaron daw. Aalalay kami. March 23. Ulitin ko ang aming mga pagpapasalamat. Kadyon lang ha. Kanang pwede ba na kibalo ko tagang sa inyo. Guys, no pushing. Alam ko na marami sa inyo nag-effort na pumunta dito. Alam ko na gusto din ninyo na magpicturean tayo. Ay, sige! Pwede ba na ayusin lang natin para mabilis tayo, para hindi tayo magkatulong. Magkaguyang. Kahit nasa tulong ka ng pila, or nasa unahan ka ng pila, absent ka naman na. So it doesn't matter kung matagalan o mas mabilis ang picture natin dahil nandito naman na kayo lahat. Aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Pero namamahalaga na suportahan, mas mahalaga na suportahan natin ang ating bayan, ang kanyang kapayapaan at kanyang kalampuan. Kaunlaran! Kaunlaran!